Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, first-level government positions bukas na para sa K-12 graduates. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Maaari nang maging bahagi ng serbisyong publiko ang mga nagsipagtapos ng K-12 basic education, kasunod ng inamyendahang requirement ng Civil Service Commission para sa clerical, custodial at sub-professional roles sa gobyerno. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na base sa CSC Resolution 2500229, kikilalanin na ang grade 10 completers at grade 12 graduates simula taong 2016 maging ang mga nagsipagtapos ng Tech Voc track na mayroong TESDA NC2 certification. Ayon sa opisyal, layo ng hakbang na ito na buksan ang public service sa mga kabataan bilang bahagi ng ipinatutupad na reforma sa K-12 program. Paalala ng pamahalaan, mangangailangan pa rin ito ng iba pang requirement tulad ng civil service eligibility, relevant trainings at experience. Layunin ng pagbabagong ito na bigyan daan ang mas maraming kabataan na makapasok sa serbisyo publiko bilang tugon sa reforma ng K-12. Paalala ng CSC, bukod sa educational requirement, kailangan pa ring tugunan ng mga aplikante ang iba pang requirements gaya ng mga relevant training, experience, at civil service eligibility. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Isinusulong na pag-adopt ng PUV insurance system para sa private vehicles, pinaaral na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin si Raquel Bayan para sa balita. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Vince Dizon na aralin ng isinusulong na PUV insurance system para sa mga pribadong sasakyan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng panawagan sa Malacanang na i-adopt ang sistemang ito kasunod ng mga naitalang insidente ng banggaan o pagbangga ng mga sasakyan na kumitil na ng mga buhay. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na para rin ito sa karagdagang proteksyon sa lahat ng maaaring mabiktima ng kapabayaan sa kalsada. Gayunpaman, nilinaw ng opisyal na pag-aaralan pa itong mabuti upang matukoy kung nararapat ba ito o napapanahon. Sa kasalukuyang PUV insurance policy sa ilalim ng Passenger Personal Accident Insurance, ang bus at iba pang PUV passengers ay entitled sa hindi lalampas na 400,000 pesos para sa bawat nasawi sa road crash at 100,000 pesos para sa bawat injury. Para naman sa mga pasahero ng private motor vehicle, entitled lamang sila sa maximum na 200,000 pesos na paghahatian pa ng mga biktima. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga ulat, investigasyon sa sand dumping sa West Philippine Sea nagpapatuloy. Ang detalye ng balita ihahatid pa rin sa atin ni Raquel Bayan. Siniguro ng Malacanang na kumikilos na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang tukuyin ang lawak ng pinsala kaugnay sa umano'y sand dumping sa West Philippine Sea. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na mainam kung hindi na muna isa publiko ang buong detalye ng isinasagawang investigasyon. Kabilang na ang saklaw at timeline nito dahil sa pagiging sensitibo ng usapin. Gayunpaman, kinumpirma na opisyal na nakikipag-ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources sa National Intelligence Coordinating Agency at sa Philippine Coast Guard para sa pagbusisi sa insidente. Ayon sa opisyal, posibleng maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act at Republic Act No. 120641 o Philippine Maritime Zones Act ang sinumang mapapatunayang sangkot sa insidente. Po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino man po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontento sa naging performance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas nitong nagdaang 2025 midterm elections. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Satisfied o kontento si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging resulta kaugnay ng pagkakalusot ng 6 na pambato ng administrasyon na tumakbo para sa Senado. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na nakita sa katatapos lang na halalan na ang mga pambato ng alyansa ay may dignidad at may sariling paniniwala. Tiniyak din Atty. Castro na para sa bayan ang mga nakapasok sa Magic 12 at hindi para sa ibang bansa. Kaugnay nito ay binigyan din ni Castro na hindi pinag-uusapan ng kulay sa pagseserbisyo sa taong bayan at sa halip, ang dapat isipin ng mga bagong halal ay ang makatulong at magtrabaho para sa mamamayan. Hindi niya dapat umiral dito ang pampersonal na interes o interes ng kaibigan o ng sino man. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro. Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nananawagan sa mga bagong senador na magkaisa at itaguyod ang interes ng mga Pilipino. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong halal na senador na magkaisa, isulong ang interes ng mga Pilipino at huwag maging obstructionist o yung mga nagtatago lamang bilang oposisyon para sa kanilang pansariling interes. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na bukas namang makinig ang administrasyon sa mga lehitimong oposisyon lalo't kung ang ipinaglalaban ng mga ito ay talagang makakatulong sa taong bayan. Gayunpaman, hindi anya sila mag-aatubili na labanan ng mga umano'y obstructionist na walang ginawa kundi manira at walang nakikitang maganda sa gobyerno. Halimbawa anya dito ang mga gumagawa ng fake news o kung ano-anong balita na maaaring makasira sa pamahalaan ng wala namang sapat na basehan. Umaasa rin anya si Pangulo Marcos na bawat isa sa mga mahahalal sa pwesto ay tutugon sa tunay na pangangailangan ng taong bayan at hindi para sa interes ng iilan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Senadora Pia Cayetano nangakong patuloy na magsusulong ng mga panukalang batas para sa pamilyang Pilipino. Ang kabuuang ulat, ihatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Tiniyak ni Senadora Pia Cayetano ang patuloy na pagsusulong ng mga panukalang batas na makakatulong para sa mga pamilya at sa mga komunidad. Ginawa ng Senadora ang pahayag na ito kasunod ng pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya ngayong midterm elections kung saan pasok siya sa Magic 12. Ayon sa Senadora, sa loob ng 18 taon na nagsilbi siya na may isang layunin ang magpasa ng mga batas na tunay na magpapaangat sa buhay ng mga Pilipino, lalo na sa mga kababaihan at ng mga ina. Samantala, binati ni Cayetano ang mga bago at mga magbabalik sa Senado ng mga kasamahan niya sa susunod na Kongreso. Umaasaan niya ang Senadora na makakatrabaho niya ang mga ito partikular sa pagpapahusay ng kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Anya, maituturing man na tapos na ang kampanya, simula pa lang naman anya ng tunay na trabaho at serbisyo para sa mga mamamayan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kandidatong sinuspinde ang proklamasyon, maaaring umapela sa Korte Suprema. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni DK Zarate. Pwede pang umapila ang mga kandidatong may suspension sa proklamasyon kung sakaling manalo ngayong midterm election. Ayon kay Comelec spokesperson Attorney Rex Laudianco, pwedeng dalhin ang usapin sa Supreme Court para sa temporary restraining order o kaya naman sa status quo order. Paliwanag ni Laudianco, titigil lang sa implementasyon ng Comelec sa kahit anong order kung magkakaroon ng TRO mula sa Supreme Court. Ilan sa mga kandidato na nanalo pero hindi na proklama ay si Marikina Mayor Marcelino Teodoro na nanalo kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Ito si DK Zarate mula sa Comelec para sa Hatol ng Bayan 2025. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, website at precinct finder ng Commission on Elections o COMELEC nakatanggap ng mahigit 1 milyong hacking attempt mula Mayo 11. Balikan natin si DK Zarate para sa balita. Tiniyak na Komisyon ng Eleksyon na walang kahit anong data ang nakompromiso sa kabila ng mga pagtatangkang mahak ang website at precinct finder ng COMELEC. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, umaagbot sa mahigit 1 milyon ang natanggap na hacking attempt ng COMELEC website at precinct finder magmula May 11 hanggang ngayong araw. Aniya, 2 uri kasi ng hacking ang kanila natatanggap. Isa ay ang direct hacking kung saan pinipilit nila na madaw ng sistema. Samantala, ang deliberated denial of service o DDoS ay ang pagbabara ng mga hacker sa mga system para mahirapang makapasok kahit ang mga lehitimong user. Mensahe ng COMELEC sa mga hacker na huwag ipagkait sa mga Pilipino ang tamang impormasyon na kailangan nila sa panahon ng eleksyon. Ito si DK Zarate mula sa COMELEC para sa Hatol ng Bayan 2025. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, election watchdogs nakaabang sa mas malinaw na paliwanag ng Commission on Elections o COMELEC sa nangyaring delay ng transmisyon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Naghihintay ng paliwanag ng COMELEC ang mga watchdog o election watchdogs para malinawan sa panibagong problemang naranasan sa transmission ng mga boto. Sa kapihan sa Manila Bay, giniit ni dating Cybercrime Investigation Coordinating Center Executive Director Alexander Ramos na may press release o pahayag na ang COMELEC pero wala pa ang paliwanag ng technical na issue. Partikular dito ang paliwanag kung may choke point ba kung saan nabubulunan ng sistema kaya delayed ang pagpasok ng datos sa mga transparency servers gaya ng naranasan noong 2019 at 2022. Nagtataka rin si Ramos at Lito Averia ng NAMFREL kung paano ito nangyari. Gayong inalis na ang intermediary servers kaya dapat ay sabay pumapasok ang datos sa COMELEC server at transparency servers ng mga watchdogs, media at ng mga partidong politikal. Diin ang dalawa, hindi maiiwasan ang duda sa publiko sa pangyayari kung walang malinaw at katanggap-tanggap
ng paliwanag sa nangyaring delay sa paglabas ng datos. Base sa impormasyon ng NAMFREL, mag-alas 9 ng gabi nang magsimulang pumasok ang datos sa transparency servers taliwas sa pangakong pasado alas 7 ay may makukuha ng resulta ng botohan. Isa rin sa mga nais malaman ng mga watchdogs ay kung naranasan ba ang katulad na issue sa resulta ng botohan sa mga munisipyo o lungsod. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Philippine Red Cross o PRC Chairperson Richard Gordon nagpasalamat sa lahat ng tauhan at volunteer na nagbigay serbisyo sa mga botante nitong nagdaang halalan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dayan Lear. Nagpahayag ng pasasalamat si Philippine Red Cross o PRC Chairman Richard Gordon sa lahat ng kawani at volunteer ng PRC na naglaan ng kanilang oras at lakas para tumulong sa halalan 2025. Ayon kay Gordon, buo ang dedikasyon na ipinamalas ng mga kawani at volunteer ng PRC na nagatid ng serbisyo sa mga botante sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga tulong na ibinigay ng PRC ay ang tulong medikal para sa mga botante na nakaranas ng pagkahilo at iba pang emergency noong araw ng eleksyon. Naghatid din sila ng psychological first aid, inumin at iba pang welfare services, lalo na sa mga matatanda, buntis at persons with disabilities. Tiniyak ng PRC na patuloy itong tutugon sa pangangailangan ng publiko, lalo na sa panahon ng sakuna o krisis. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pag-repurpose at recycle ng campaign materials noong eleksyon, itinutulak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Iniutos na ni Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga sa Environment Management Bureau at sa mga field office na pangunahan ng pangungulekta at pag-repurpose, gayon din na pag-recycle sa mga nagamit ng campaign materials sa nagdaang eleksyon. Ayon sa DNR, sinusulong din ng kalihim ang pakikipagtulungan sa non-government partners para mabawasan ng ecological footprint na mula sa paggamit ng plastic, mga poster at tarpaulins. Kasunod dito ay hinikayat maging ang publiko na aktibong makibahagi sa pangangalap ng mga campaign materials matapos ang halalan para masigurong madadala ito sa mga recycler. Ipinunto nito ang lumalalang problema ng polusyon o basura, partikular na ang nakakabahalang dami nito na bumabara sa mga ilog at sumisira sa mga likas na yaman. Aniya, mga campaign materials na hindi maayos sa tinatapon ay maaaring mapunta sa mga daluyan ng tubig at makadagdag lang sa polusyon. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy aalisin na ng Department of Agriculture o DA. Balikan natin si Mary Ann Bastasa para sa balita. Plano na ng Department of Agriculture na i-lift o alisin ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Kinumpirma ito ni DA Undersecretary Constante Palabrica na posibleng i-anunsyo anumang oras mula ngayon. Paliwanag nito, ito ay para bigyan daan ng masusing pag-aaral at matukoy ang mas angkop na hakbang at win-win na solusyon para sa industriya ng baboy at mga mamimili. Ang tawag dito, one step backward and two steps forward. So expect a possible revision ng MSRP, holding it for the meantime while we're studying on how to make it real effective MSRP para hindi everybody will work on it. Tinukoy nito ang 2025 midterm elections at nananatiling banta ng African swine fever na kabilang sa mga factors na nagdulot ng paggalaw sa demand at supply ng baboy kaya nanatiling mataas ang presyo nito sa merkado. Plano naman ng DA na paigtingin ang pagbebenta ng mas murang supply ng baboy mula sa Food and Terminal Incorporated o FTI katuwang ang kumpanya sa Thailand para maiwasan ang paglobo ng presyo ng baboy. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas nangako ng suporta sa peacekeeping mission ng United Nations. Pagpapadala ng Pinoy Peacekeeping Force, tiniyak. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Nangako ang Pilipinas ng patuloy na pagsuporta nito sa United Nations Peacekeeping Mission sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Pilipino upang maging bahagi nito. Yan ang tinura ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kasalukuyang kumakatawan sa Pilipinas sa UN Peacekeeping Ministerial Meet sa Berlin, Germany. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang global peacekeeping efforts ng bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Teodoro na handa ang Pilipinas sa magpadala ng karagdagang Pinoy peacekeepers sa susunod pang mga taon. Magpapadala rin anya ang Pilipinas ng isang light infantry battalion at isang police unit sa ilalim ng UN Peacekeeping Capability Readiness System. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, babaeng sangkot sa online selling ng pekeng driver's license at government IDs nahuli na ayon sa Land Transportation Office o LTO. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer. Naaresto na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 29 na taong gulang na babae na sangkot sa paggawa at pagbebenta ng fake na government identification cards at driver's license. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, nakumpirma nila ang talamak na bentahan ng fake na government ID sa Valenzuela City. Partikular na ang person with disability cards na magbibigay karapatan sa 20% discount sa ilang mga produkto at serbisyo. Binebenta ang mga IDs sa pamamagitan ng social media at iba pang online platforms. Sa tulong ng PNP, ECG, Persons with Disability Affairs Office at LTO, naaresto ang babae. Nakuha sa kanya ang iba't ibang kagamitan, mga ID card, fake na driver's license, cash at budol money. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Library of the Philippines nawagan sa bawat lokal na pamahalaan sa bansa na isaalang-alang ang pagkakaroon ng pampublikong aklatan sa bawat komunidad. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine. Malaki ang gampani ng mga pampublikong aklatan bilang tagapag-ingat at lagakan ng mga pamana at mahalagang dokumento tungkol sa ating kultura at kasaysayan. Nanawagan si Mr. Edgardo Biquiros, ang Assistant Director ng National Library of the Philippines, sa mga bagong halal na bigyan prioridad ang pagkakaroon ng mga pampublikong aklatan sa bawat komunidad sa bansa. Layunin ng pambansang aklatan na payabungin ng intelektual na pag-unlad ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbabasa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sana sa mga bago ngayon at bagong halal na local executives natin, tuloy nila ang ating mga public libraries sa kanilang mga lugar. At ito naman ay serbisyo sa bawat Pilipino, lalo sa kanilang mga constituent. Yan ang palagi naming napapansin. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news.
Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Commission on Elections o COMELEC Batak hinikayat ang mga kandidato na maagang magpasa ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Ginotigot ni Batak City Election Officer Cherry Aguinaldo nga agpilan to ti Statement of Contribution and Expenses dagiti nagkandidato iti kalkalpas nga hatol ng bayan 2025. Kunanano pa June 11, 2025 pa iti deadline talupulo nga aldaw kalpasan iti eleksyon. Napimpintas no masapa maisubmiter daytoy. Rumruwar ano namindwa ad naras saan makapagpila ti maysa nga kandidato saan ton makapagpila ti kandidatura na iti sumaruno nga eleksyon. Dito yung syudad ti Batak at dati talo ang nagpaidasig iti kinamayor, dua iti kinabisi mayor, kensa nga 18 tinagpailayon akasanggo niyang palunsod. Imunan nga nagpalagip ti Commission on Election kadagiti kandidato, kadagiti nakaipalaon iti SOSE, kas kuma iti nagastos da iti paragkampanya, ken dagiti naawat da kontribusyon. Dagiti mangipila kat dagiti kandidato nga bakman wenno saan na nagtuloy iti paragkampanya da, oray pay dagiti nang ibabawi iti panagkandidato da. Manipod iti syudad ti Batak, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Media practitioners at planners sa Region 1 sumailalim sa 2 araw na statistical training sa La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Manamnama ti panakapasayat statistical literacy ken panakareport dagiti datos yun na statistika dagiti planners dagiti opisina ti gobyerno ken dagiti media practitioners iti Region 1 kalpasan ti balegi a 2 aldaw a training ana pauluan iti empowering planners in media practitioners with statistical literacy for enhanced reporting. Naangay dayto iti conference room ti Department of Agriculture Region 1 iti syudad ti San Fernando, La Union. Indaulwan dayto iti Regional Statistics Committee Region 1, the Regional Development Council. Tarigagi ti training ang mapasaya at ti panakareport iti statistika wenno datos ken impormasyon. Iti panarita ni Director Stephanie Christiansen, Chairperson ti RSC1 ken Regional Director ti Department of Economy, Planning and Development Region 1, inyo nay unay nati kinapatag ti training tapno usto ti panak-interpret dagiti maipadanon at datos. Nakaawat iti sertifikasyon dagiti imatendar kas pamaneknek analpas dati nga aldaw apanagyan sayo. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund o YCAF projects muling ipatutupad sa lungsod ng Borongan. Youth groups hinihimok na lumahok.
Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Ginawag ng lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan pupunduhan ng YCAF ang mga proyekto ng grupin mga batan-en nga Boronganon nga nag-iidatin 15 nga 24 anyos. Mga proyekto ang kalabutan na climate adaptation and mitigation ug mga proyekto nga nag-uundong advokasya bahin na climate awareness, sustainable nga mga pamaagyan pagproprotehan ang kapaligiran na makakakontribuyer ay environment and climate resiliency ang syudad. Ang Bloomberg Philanthropies YCAF ang nagalutaghan $100,000 sa kantidad yan nga tuig 2025 nga project implementation nga dublehan siyahan hini nga pagpapatuman ang tuig 2024 kundi 13 nga youth organizations ang nakabenepisyo. Tika nga syudad ng Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Women Empowerment sa larangan ng politika pinatunayan sa pamagitan ng bagong halal na opisyal sa Maasin City, Southern Leyte. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Dili lang usa kundi duha ka mga dagkong katungdanan sa dakbayan sa Maasin ng Panguluhan sa Kababayenan human formal nga giproklama ang kadaugan ni Vice Mayor-elect Effie Abiara sa Bandal ug Mayor-elect Luz Verano Mercado. Matud pa nga kini ang labing unang higayon nga adunay babaeng mayor nga mangulo sa City Hall sukad na himong syudad ang Maasin. Si Luz Mercado ang congresswoman sa unang distrito sa probinsya sa Southern Leyte mo'y mupuli sa mayoral seat human midaog sa baguhang gipahigayong midterm elections batok kang kasamtangang Vice Mayor Maloni Samako sa usa ka close fight nga adunay kapin 500 kalamang sa mga boto. Ang ayang masayran nga sa resulta sa eleksyon, ipuli karon sa iyang anak nga si City Mayor National Mercado ang trono ngadto sa iyang inahan inigtapos sa iyang termino sunod buwan. Sa usa ka pamahayag, mipasalamat si Luz Mercado sa tanang katawhan nga mituog misuporta kaniya og sa iyang grupong Lamia. Samtang wala umon sa mga supporters niini sa bagong estilo o pamaagi sa pamalakad sa panggobyerno sa syudad karong babay ang mga leaders. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Abiara ulit para sa Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 400 personnel ng Police Regional Office o PRO-10 na na-assign sa Lanao del Sur sa katatapos sa eleksyon nakabalik na sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Nakabalik ng 400 personnel ng Police Regional Office 10 sa Camp Alagar na na-deploy sa Lanao del Sur, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa kanilang election duties sa katatapos lang na 2025 national and local elections. Sila nagsilbing Special Electoral Board members na na-assign sa iba't ibang polling centers sa Lanao del Sur para masiguro ang peaceful at orderly elections sa nabanggit na lalawigan. Ayon kay Police Brigadier General Jason D. Guzman, Regional Director ng PRO-10, ang kanilang commitment ay nagpapakita na peaceful at credible ang elections kahit doon sa area na merong complex security conditions. Binigyang diini ni Guzman na ang pagbabalik ng mga pulis ay nagpapakita hindi lamang sa kanilang safety kundi pati na rin sa matagumpay na implementasyon ng election protocols na nagpapatibay sa democratic process sa BARM. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Bagong tayong fire substation sa Zamboanga City, pinasinayaan ng Bureau of Fire Protection o BFP Regional Office 9. Narito si Shirley Espino para sa balita.
Oficialmente inauguraya el nuevo fire substation ng Barangay Pasunangka na Ciudad de Zamboanga el Bureau of Fire Protection of BFP Regional Office 9. El nuevo levantado pasilidad amo parte del megaproyekto del mencionado bureau para hacer más mafuerza el capacidad na fire safety y más pronto puede responder en tal caso tiene baga emergencia o quema na lugar. El actividad de encabeza si BFP 9 Assistant Regional Director, Fire Senior Superintendent Clint Cha, junto con el Zamboanga City Fire District Fire Marshal, Fire Superintendent Leo Quinto y mga opisyales del mencionado barangay. Siguiente el inauguración del proyecto na mencionado barangay, el Zamboanga City Fire District tiene ahora total de 28 mga fire substations na diferente parte del ciudad. Desde na RP Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. 5 Irrigators Association sa Surigao del Norte matagumpay na pinirmahan ang Memorandum of Agreement o MOA para sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Sumapad. Malampusong may pirma og Memorandum of Agreement kon MOA ang 5 ka Irrigators Associations kon IA ubos sa National Irrigation Administration Surigao del Norte Satellite Office ASDI-IMO Service Coverage uban sa National Food Authority kon NFA Surigao del Norte Branch alang sa DSWD Enhanced Program Against Hunger and Poverty kun IPAP ngadto sa opisina sa NFA Kilometer 10 Barangay Quezon, Surigao City, Surigao del Norte bag-uhay lamang. Ang NFA nagsilbi nga demand party o ang Irrigators Associations gikan sa Kapalayan IA, Trinidad IA, Magpayang ISA, San Pedro IA o Claver Gigakit Bakwag Irrigators Federation mipasalig sa pagsupply sa panginahanglan sa NFA SDN pinaagi sa paghatag og limpyo ug nga bugas sumay nga gilatid sa kasabutan. Ang kalihukan labaw pa sa pagpinirmahay tungod kay kini ang sinugdanan sa usa ka gipaambit nga panaw diin usa nga puno sa paglaom, kalig-on ug lawom nga pasalig sa paghimo og huluganon malungtaron nga pagbag-o sa sektor sa agrikultura sa probinsya sa Surigao del Norte. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Hatol ng Bayan 2025 sa Iligan City, matiwasay ayon sa hepe ng local police. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Malinaw ang pagpahigayon sa Hatol ng Bayan 2025 sa Iligan City, sumala pa ni City Police Office Acting Director Police Colonel Jerry Tambisa. Matud sa opisyal, epektibo ang ilahang hugot nga pagpangandam ug pagpalig-on sa mga checkpoint aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Kalabot sa gitaho nga insidente sa Barangay Dulag, giklaro sa opisyal nga usar kini kayano nga komosyon ug wala kini nakapekto sa kinatibuk ang kahapsay sa dakbayan atol sa eleksyon. Sa issue sa Comelec gun ban, gingon ni Tambis nga daghan ang nadakpan sa mga checkpoint. Dugang pa niya, hapsay usab ang pagpangtuman sa liquor ban tungod kay sa wala pa magsugod ang eleksyon, aduna nay igong kasayuran ang mga katawhan kabahin ni ini. Sa kinatibukan, malampuson og malinawon ang Hatol ng Bayan 2025 sa Iligan City tungod sa hugot nga koordinasyon sa mga otoridad ug aktibong kooperasyon sa katawhan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo ngayon sa ating mga segmento. Sa
o sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Umakyat pa ang bilang ng meat import ng Pilipinas sa halos 26% sa unang quarter ng taon batay sa datos ng pamahalaan. Sa likod ito ng mas maraming binibiling karne ng baboy at manok mula sa abroad. Ipinapakita sa datos ng Bureau of Animal Industry o BAI na umakyat ang meat import sa 25.93% o katumbas ng 344,594 metric tons sa buwan ng Marso. Mula ito sa 273,640 metric tons na naitala noong nakaraang taon. Pinakamataas ang bilang ng pork shipment na nasa 42.55% o katumbas ng 183,188 metric tons mula sa 128,510 metric tons sa 2024. Paliwanag ng BAI, hamon pa rin sa Pilipinas ang epekto ng African Swine Fever o ASF na siyang nagpababa ng produksyon ng karne ng baboy kasunod ng outbreaks. Ito ang nagtulak sa meat imports ng bansa. Ayon pa sa datos ng BAI, umakyat din ang import ng manok sa 14.77% o katumbas ng 111,361 metric tons noong Marso mula sa 97,031 metric tons noong nakaraang taon. Tumaas ang beef shipment sa buwan ng Marso na nasa 24.24% o 43,881 metric tons mula sa 35,319 metric tons sa kaparehong period ng nakaraang taon. Sa pinakahuling datos ng BAI, Brazil ang pangunahing supplier ng beef na nasa 15,868 metric tons, manok na nasa 66,070 metric tons at baboy na nasa 67,840 metric tons.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuluyan ang binura ng Department of Agrarian Reform o DAR ang utang ng 189 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Zamboanga del Norte. Sa pamamagitan nito ng pamimigay ng 212 Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROM na siyang nagtatanggal ng kanilang land amortization debt sa mahigit 2,800 ektarya ng lupa. Isinagawa ang distribusyon sa Gulayon, Dipolog City. Kabahagi ng inisyatibang ito ang implementasyon ng New Agrarian Emancipation Act o RA 11953 na nilagdaan bilang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong July 2023. Nakasaad sa batas na ito na kinakansela na ang mga hindi bayad na amortisasyon kasama na ang mga interes, penalties at surcharges sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Sa tulong nito, libo-libong mga magsasaka na ang nakalaya sa dekada-dekadang pagkakautang. Pahayag ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Rizel Villanueva, hindi lamang pinapalaya ng inisyatibang ito ang mga magsasaka sa pagkakautang, bagkus oportunidad din ito para sa kanila upang tutukan ang kanilang sakahan, palaguhin ang kanilang produksyon at tiyakin ang mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Binibigyan diin ng programang ito ang kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at lokal na mga stakeholder. Ipinapakita sa kolaborasyong ito ang bagong simula para sa ARBs at pagpapaigting ng pamahalaan sa pagsusulong ng kaunlaran sa kanayunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bukas ang European Union o EU sa pagpapabilis ng negosasyon para sa Free Trade Agreement o FTA nito sa Pilipinas sa gitna ng walang katiyakang global trade tulad na lamang ng taripang ipinapatupad ng United States o US. Ayon kay EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro, nagkakaisa ang 27-member bloc ng EU sa pagbibigay konklusyon sa FTA sa lalong madaling panahon dahil sa umiiral na economic tensions. Kasabay ng potensyal na pabilisin ang negosasyon sa FTA, ang nakikitang lumalakas na trade preference ng Pilipinas sa ilalim ng EU Generalized Scheme of Preferences Plus o GSP Plus. Ang GSP Plus ay isang special incentive arrangement na nag-aalok ng zero tariff sa mahigit 6,200 mga produkto katumbas ng 66% ng EU tariff lines. Noong nakaraang taon, pinalawig pa ito sa 80% at inaasahan pang tataas sa katapusan ng taon kasabay ng tumatatag na relasyon ng EU at Pilipinas. Nakatakdang isagawa ang susunod na talakayan sa magkabilang panig sa susunod na buwan sa Brussels, Belgium. Nauna nang isinagawa ang dalawang negosasyon sa Manila nitong Pebrero lamang at Oktubre ng nakaraang taon. Inulunsad ang unang serye ng negosasyon ng Pilipinas at EU FTA noong December 2015. Pansamantalang itinigil ang negosasyon kasunod ng pag-flag ng EU sa Pilipinas dahil sa alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng marahas na kampanya laban sa iligal na droga sa panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Santoro, bagamat nakadetine na si Duterte sa The Hague para sa alegasyong crimes against humanity, hindi ito nakakaapekto sa negosasyon ng FTA. Binigyang diin ni Santoro na mahalagang aspekto ang karapatang pantao sa paglikha ng FTA, kasama na rin ang sustainability, inclusivity at kalusugan at kapakanan ng mga tao. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, nananawagan ang mga eksperto ng public health sa World Health Organization
o WHO na imodernisa na ang pamamaraan upang kontrolin ang tabako sa taong 2025 sa pamamagitan ng inobasyon. Sa ginanap na Taxpayers Protection Alliance o TPA panel discussion, pinuna ni TPA President David Williams ang WHO Framework Convention on Tobacco Control o FCTC dahil sa pagtutol nito sa tobacco harm reduction strategies. Ani Williams, bigong proteksyonan ng FCTC ang mga naninigarilyo dahil sa hindi pagbibigay ng sapat at tamang impormasyon at access sa mas ligtas na mga alternatibo. Binanggit ni Williams ang potensyal ng pagbabawas sa panganib para makapagligtas ng buhay at pagbaba ng gastos sa healthcare. Kinwestiyon din ni Williams ang patuloy na pagtutol ng WHO sa innovative solutions ng tobacco control. Nananawagan naman si Roger Bate, isang global health policy expert, para sa reforma at nagbabala sa WHO na maaari itong maging irrelevant sa hinaharap kung hindi ito magsasama ng modern science at praktikal na mga solusyon sa mga programa nito sa tobacco control. Ipinunto ni Dr. Lorenzo Mata Jr., presidente ng Philippine Advocacy Group Quit for Good, na nagre-resulta sa marginalization ng FCTC prohibitionist policy at walang epektibong hakbang sa pagpapatigil ng paggamit ng tabako. Matatanda ang ipinagdiriwang ng WHO ang ika-20 anibersaryo ng FCTC noong Pebrero taong 2025. Ang Global Treaty na nilagdaan ng 183 mga bansa ay nagsusulong ng Empower Strategy na nakasentro sa panukalang pagbubuwis, advertising bans at smoking restrictions. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po si Leo Magpayo para sa ating balitang pampalakasan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Biglang nagliyab si Paul Lee para pangunahan ang Magnolia sa pagdomina ng koponan sa Meralco 117-92 para palawigin ang kanilang winning streak sa PBA Season 49 Philippine Cup sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium nitong Miyerkules. Perpekto si Lee sa field sa fourth quarter, tampok ang walang sablay na 3 of 3 shooting mula sa 4-point line para magtapos na may 27 puntos kung saan ginawa ng hotshots sa 6 ang kanilang sunod-sunod na panalo para patuloy ang pangunguna sa team standings.
Malaki naman ang naiambag ni Ian Sangalang mula sa bench pagkaraang magtapos na may 16 na puntos, 9 na rebounds at 1 assist, habang sina Zav Lucero, Rome De La Rosa at James Laput ay nag-ambag ng 11 markers bawat isa para mapanatili ng Magnolia ang malinis nilang record. Pinangunahan naman ni Chris Banchero ang Meralco sa naitala nitong 20 puntos, 5 rebounds at 1 assist, habang nagtapos na may 14 na markers, 3 boards at 4 na assists si Chris Newsom. Dahil sa talo, naging 3-5 ang record ng Magnolia. Sa isa pang laban, naging mabagsik ang tambalang Brandon Ramirez at JB Bajío para sa NLEX, kung saan tinambakan ng Road Warriors ang Terra Firma 117-87 para palawigin ang kanilang sunod-sunod na panalo sa 5 at maging 5-1 ang kanilang kartada. Hindi mapigilan si Ramirez sa kanyang outside shooting kung saan nagposte ito ng 21 puntos, sahog pa ang 4 na rebounds, 1 assist at 1 steal, habang ipinakita ni Bajío ang kanyang halaga sa koponan nang magposte ito ng double-double na may 17 puntos at 10 rebounds, kasama pa ang 4 na assist at 1 tapal. Nagtapos naman si Kevin Ferrer ng may 23 puntos para sa talo ng Terra Firma, habang nasayang ang double-double ni Louis Sangalang na may 15 markers at 11 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bigo ang tambalang Pilipina at Amerikana na sina Alex Ayala at Coco Gauff kontra Italian Open defending champions Sara Errani at Jasmine Paolini ng Italy sa quarterfinals ng 2025 Italian Open Women's Doubles 7-5, 3-6 at 10-7 na ginanap sa Grandstand Arena sa Foroco Italico sa Rome, Italy nitong Miyerkules. Bago ang quarterfinals, tinalo nila ang tambalang Italiano o Italiana na sina Tyra Caterina Grant at Lisa Pigato 6-2 at 6-3 sa round of 16. Tinalo din ng 19 anyos na si Ayala at 21 anyos na si Gauff sina Alexandra Panova at Fanny Stolar 6-3 at 6-1 sa opening round ng torneo. Samantala, si Gauff ay maglalaro pa din sa women's singles semifinals kung saan makakatapat niya si Qin Wen Zheng ng China. Sa kabilang banda, maagang na maalam si Ayala sa singles ng Italian Open pagkarang dominahin ni Marta Kostyuk sa first round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakumpleto ng National University ang sweep sa kanilang finals series kontra De La Salle University pagkatapos kunin ang Game 2, 25-19, 25-18 at 25-19 para kunin ang korona ng UAAP Season 87 Women's Volleyball sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena nitong Miyerkules. Ito na ang ikalawang sunod-sunod na titulo ng Lady Bulldogs pagkarang mabigo sila noong Season 85 kung saan tinalo sila ng Lady Spikers. Siniguro ni Most Valuable Player Belia Belen na magiging memorable ang kanyang huling taong laro sa NU kung saan pinangunahan niya ang Lady Bulldogs sa nagawa nitong 18 puntos kasama pa ang 11 excellent digs at 8 excellent receptions. Nagamag naman si opposite hitter Alyssa Solomon ng 13 markers kasama pa ang 5 excellent digs. Sa men's division, buhay ang pangarap ng National University para makuha ang pambihirang 5-peat kung saan nalusutan nila ang Far Eastern University para sa 25-20, 22-25, 25-15, 18-25 at 15-11 panalo sa Game 2 ng UAAP Season 87 Men's Volleyball Finals.
Binigay ng NU ang lahat ng kanilang makakaya kung saan sina Buds Budin, Leo Ordiales, Leo Aringo, Obed Mukaba at Peng Tagibolos ay ibinigay ang kanilang lahat para mapalawig pa ang serye. Maganda naman ang ipinakitang laro ni Budin kung saan nakalikom ito ng 20 puntos, 11 excellent receptions at 2 excellent digs habang nagtulungan sina Mokaba at Tagibolos sa depensa sa set para sa kabuang o sa net para sa kabuang 9 na blocks kung saan ang import na si Mokaba ay nakagawa din ng 14 na puntos. Nagdagdag naman sina Ordiales at Aringo ng 11 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod at sinira ang maagang selebrasyon sana ng FEU. Pinangunahan naman ni Drix Saavedra ang opensa ng FEU sa narehistro nitong 24 na puntos habang sina Amet Between at Charles Absin ay nagambag ng 10 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, balitang PBA muli, pumirma ng kontrata si Kelly Williams sa koponan ng Tokentex na tatakbo hanggang susunod na season. Ang panibagong kontrata ni Williams sa tropang 5G ay magbibigay daan na makapaglalaro pa ito hanggang ika-50 season ng liga sa 2026 o kapag dating niya na sa 44 anyos. Si Williams na isang 10-time PBA champion ay naglalaro na para sa TNT simula pa noong 2010 subalit nagretiro ito sandali noong 2019. Bumalik siya sa PBA noong 2021 pagkatapos bumalik si Coach Chot Reyes. Siya din ay isa sa mga nasa listahan ng 50 greatest players ng liga pagkaraang makuha ang Most Valuable Player Award noong 2008 nung panahon na naglalaro pa ito sa Santa Lucia. Samantala, nagtamo ng ACL injury ang Terra Firma center na si Kemar Carino at hindi makakapaglaro ng matagal na aabot sa susunod na PBA Season 50. Ibinunyag ito ni Head Coach Raymond Tionco na ang major injury ay natamo ng dating stalwart ng San Beda at miyembro ng All-Defensive at All-Rookie teams nitong nakalipas na season. Ayon kay Tionco, natamo ng 6'7" na si Carino ang injury habang nag-e-ensayo sila at nakatakda ang kanyang operasyon sa susunod na linggo. Dumagdag ang injury ni Tionco sa mga problema ng prangkisa kung saan hindi pa alam kung ano mangyayari sa kanila lalo na patuloy ang pakikipagnegosasyon ng koponan sa posibleng pagbenta nito sa Zamboanga Valientes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas, nakagawa ng kasaysayan si Jaja Santiago na ngayoy kilala sa Sachi Minowa pagkaraang manalo sa Japan SV League Championship kasama ang koponan ng Osaka Marvelous. Pagkatapos ng 7 taon bilang guest import sa bansa, tinitignan ni Minowa ang kanyang kapalaran na makapaglaro sa iba pang bansa. Ayon kay Minowa, wala pa siyang plano sa ngayon at naghahanap pa siya ng oportunidad na makapaglaro sa ibang bansa, partikular na sa Europa. Kahit marami nang nakuhang award si Minowa bilang middle blocker, ang posisyon na yon ay hindi prioridad ng mga koponan sa Europa dahil madami na silang matatangkad na players. Sinabi ni Minowa na pinaprioritize nila ay ang mga outside o opposite hitter at saka setter. Kung sakasakaling hindi talaga makakuha ng oportunidad sa Europa, ani Minowa, babalik muli siya sa Japan at posibleng iyon na ang huli niyang paglalaro.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Maraming kinilig at napasana all sa short but sweet birthday greeting ni Rufa Gutierrez para sa kanyang boyfriend na si Herbert Bautista. May tuturing ito na unang pagkakataon na nagbahagi itong si Rufa sa social media ng sweet moments nila ng actor-politician, kabilang na riyan ang date nila sa isang restaurant at ang panonood nila ng NBA game na magkasama. Idinaan ng actress at TV host sa kanyang TikTok account ang pagbati kay Bistek nitong nagdaang Martes, May 13, kalakip ang mga litrato nila together sa iba't ibang okasyon. Pinagsama-sama ni Rufa ang pictures nila ng dating mayor ng Quezon City sa isang video. Last May 12, nang ipinagdiwang ni Herbert ang kanyang ika-57 kaarawan. Bumati naman o bumaha naman ng mensahe ng pagbati para kay Bistek ang comment section ng TikTok post ng actress. At syempre, nagtatakang tanong nga ng isang netizen, sila pala ni Herbert Bautista, matagal na ba sila? Pero may ilang netizens ang kinilig, ika nga nila, you will really find the true love to the unexpected person. Matatanda ang unang inireveal ni Rufa ang tungkol sa relasyon nila ni Herbert sa YouTube vlog ni Karen Davila. Say ng actress, hindi naman daw nila itinatago ni Bistek ang kanilang relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pa nating chika for today, trending sa mga marites natin ang tila madalas na pagsasama raw ni Bea Alonzo at rumored boyfriend niyang presidente ng Pure Gold Prize Club na si Ferdinand Vincent Pecco. Bukod nga raw sa mga travel sa ibang bansa ay nakikita magkasama ang dalawa sa ilang meetings na dinadaluhan nila. Bilang presidente kasi ng nasabing supermarket ay maraming kumakausap sa kanya ng mga kilalang brands at sa bawat brand ay may kanya-kanyang silang mga endorsers at lahat ng pa-events ng naturang brand ay may partisipasyon. Trending din na nagkaroon nga ng Meet the Parents itong sina Bea at Vincent sa Zambales. Sabi nga raw na-meet na raw ni Bea Alonzo pero hindi pa ito kinukumpirma ng dalawa. Matatanda na kamakailan ay pabor daw sina Mr. Lucio at Susan Co sa aktres para sa kanilang panganay na anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi muna mapapanood sa Eat Bulaga ang anak ni na Aga Mulak at Charlene Gonzalez na si Atasha Mulak. Conflict of schedule ang ibinigay na dahilan kung bakit wala na si Atasha Mulak sa noontime show na Eat Bulaga na ume-ere sa TV5. Sabi kasi ng direktor ng Philippine remake ng Thai hit movie na Bad Genius na si Derek Cabrido, concentrate muna daw ang TV house actress ngayon sa shooting ng naturang pelikula. Marami kasi ang nagulat na bigla na lang nawala si Atasha sa naturang show kung saan maraming viewers ang naghahanap sa kanya. Dito na rin kasi siya nakabuo ng mga supporters. Hindi pa masabi ni Direk kung babalik na si Atasha sa longest running noontime show pagkatapos ng Bad Genius. Kung tama ang ating pagkakatanda ay noong Marso ini-launch si Atasha bilang lead star ng nasabing series at mapapanood ito sa isang streaming platform. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ibinahagi ng aktres na si Yen Santos na sumabak na ulit siya sa taping, hudyat na balik trabaho na ito matapos ang kanyang pahinga sa showbiz. Sa latest Instagram post ni Yen, makikita ang larawan mula sa taping nila kung saan makikita ang kanyang eksena. Mababasa sa kanyang IG caption ang katagang Day 1, the joy of being back. Noong Enero ay nagbigay na rin ng hint o paanyaya ang aktres na magbabalik acting na siya matapos ibahagi ng kapwa kapamilya at star magic artist na si Kira Ballinger ang photos nila kasama sina Jameson Blake, Seth Fedelin, Diego Gutierrez, Ketchup Eusebio, Trisha Rayman at maging ang ex-Pinoy Big Brother or PBB housemate na si Guy Montinola. Hula ng mga netizens, may proyektong gagawin ang stars na ito ngayong 2025 kaya baka ito na ang comeback ni Yen na matagal nang nanahimik matapos ang issue ng pakikipagrelasyon kay Paolo Contis. Hanggang ngayon kasi wala pang idinidetalye si Yen hinggil sa kanilang naging relasyon hanggang sa nauwi ito sa kanilang hiwalayan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista.
Yan na ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.